Hi, good evening mga Lods. Good evening dyan sa Philippines. Wala lang magawa kasi wala talaga akong maisip. So, mag-share lang ako ng mga experiences ko. So, ang i-share ko sa inyo yung experience ko during my first flight. So, from Manila International Airport, ang sinakyan ko ay Qatar Airways. So, mag-isa lang ako kasi pagdating ng Frankfurt ay susunduin lang ako ng itong naging asawa ko. So, during my flight, mag-isa lang ako. Nung hinatid na ako ng anak ko, di gabi yun, madaling araw. So, syempre, that is my first flight ever. Di naman ako nagpa-flight dati nung nasa Pinas ako eh. And then, nung nag-flight ako, syempre, nandoon na yung kaba. Doon sa check-in, syempre, ikikilo yung malita mo. Yun. Pero kinilo ko na yun sa bahay. Ang nangyari, nung nasa check-in na, sumobra. So, binawasan, nilipat doon sa isang hand carry ko. Yun, nagkalkal muna ako doon sa tabi. Sabi nung yung nag-assist sa akin na doon sa check-in, "Ma'am, doon muna kayo sa tabi, itabi nyo muna yung mo. Bawasan nyo na lang yung sa malita nyo, ilipat nyo sa check-in luggage nyo para hindi maiwan. So, madala mo pa rin." Ang bait din naman. And then, nung nasa na ako, okay na yun. So, naka-check-in na yung malita kong malaki, then dala ko na yung aking hand carry. Pagpasok sa sa immigration, kabado na naman. Ay, grabe ang kaba ko, Diyos ko, sabi. Tapos ang tanong lang naman ng ng immigration officer, "Pupunta pala kayo ng Germany?" Sabi kong ganun. "Yes, ma'am." Sabi niya, "So, sigurado ba kayo sa pupuntahan niyo?" Sabi kong ganun. "Of course naman, ma'am." Sabi niya, "Kasi mapapangasawa ko naman yung pupuntahan ko." Kasi bla bla bla, sabi niya, "Ang dami kasing mga nangyaring ganyan-ganyan na pagdating doon, hindi naman daw naging successful, umuwi din." Sabi ko, I just prayed lang na everything is okay, na maayos naman. And then, yung tinatakan na yung ko, yung passport ko. So, diretso na. Medyo nabawasan na yung kaba ko. Hinanap ko na yung gate ko. Doon ako hanggang sa nakarating ako sa gate ko, nag-antay na lang ako ng flight ko. Okay na yun. Pagdating na sa sa Qatar, kasi Qatar Airways, Doha Qatar ang stopover. Pagdating na sa Qatar, sabi ko, ay, paano kaya to? Ang next flight ko, saan ako pupunta? Kasi pag first timer talaga mga Lods, sobrang kaba talaga, as in, grabe. Yun, thanks God, shout out kay Vanjo, nandito rin siya sa Germany. May na-meet akong taga Ormoc, may kasama siyang anak. To be continued to mga Lods. Ayan, continue tayo doon sa kwento ko. So, nung may na-meet na akong Pilipina, taga Ormoc, may kasama siyang anak. Ayun, hindi na ako takot kasi may kausap na ako. So, every time na lagi kaming hindi kami magkatabi sa upuan, but then at least may pwede ako mapagtanungan, at saka parehas din kaming dalawang first timer. So, pagdating na sa Frankfurt Airport, hay, ito na naman. So, syempre, susundan mo lang naman yung karamihan ng pasahero kung kasi lahat naman doon yan sa sa arrival. So, pagdating sa arrival, pupunta kayo doon sa nyo, kung saan nyo pipick upin yung luggage nyo. So, nung na-pick up ko na, ito na ang problema. Sabi ko ganun, paano ko kaya makukontak yung boyfriend ko?
kasi wala akong internet. Siyempre, di nagumana di naka-roaming yung cellphone ko, hindi naka-ready. Tapos, ang experience ko pa mga lods, yung cart. Kasi ang cart dyan sa Terminal 3, anytime pwede mong hugutin eh. Dito ang cart, lalagyan mo ng token para makuha mo. Tapos, pumunta ako doon sa lane ng mga cart kasi kukuha nga ako kasi medyo mabigat din yung aking malitay. Ay, Diyos ko, hinila ko ng hinila yung malita ko. Ay, Diyos ko, ang sabi sa akin ng mama. Buti na lang yung mama na siguro nagtatrabaho siya doon sa airport. Marunong siya mag-English. Sabi niya, ay, sorry, you cannot take it without chip. Sabi niya, kailangan pasakan mo daw ng token para makuha. Sabi ko, oh, really? Sabi ko, I don't have any, sabi niya, do you have 1 euro or something? Sabi ko, no, I don't have euros kasi wala naman talaga akong euros. Ay, Diyos ko, hinila ko ng hinila yung cart. Hindi pala pwede yung kuhanin na hindi mo insert doon yung token. Ay, Diyos ko, edi karay-karay ko yung ko. Wala akong nakuhang token eh. Wala akong nakuhang cart. Eto na, pagdating na doon sa immigration ulit. Kasi yung immigration, yung police immigration officer ng Germany, dadaan ulit kayo bago kayo tuloy mag-exit. Tapos sabi ko na doon, sabi niya sa akin, sabi niya German pa yun eh, ibang German ko, hindi pa naman talagang as in marunong. Kumbaga ang sabi niya, kaya ka pala pumunta dito kasi magpapakasal ka. Sabi kong ganun, yes. Sabi kong ganun. Sabi ganun. Sabi niya ganun. So pag nandito ka na, sabi niya, forever na yung pag-stay mo dito. Sabi kong ganun. I think so. Sabi ganun. Sabi, okay, you can go now. Sabi ganun, ay salamat. Nabunutan talaga ako ng tinik mga lods. Tapos, nung lumabas na ako talaga sa pinaka-exit, doon na naman ako kinabahan. Ang daming tao. Sabi ko, Diyos ko, hindi ko nakukontak yung ko kasi wala akong messenger, wala akong WhatsApp, wala akong kasi wala ngang internet. Ay, Diyos ko. Mabuti na lang paglabas-labas ko. Yung asawa ko na doon hawak-hawak yung isang bouquet. Ay, Diyos ko, sabi ko. Nilapitan niya ako, tapos niyakap niya, binigay yung bulaklak. Grabe, ka-thrilling yun. Ang hindi ko doon makalimutan mga lods, yung hinihila ko yung cart na kailangan palang insert yung token. Sa atin kasi wala namang ganun eh. Kahit sa supermarket mga lods, ang token yan, kailangan mong, ang cart yan, kailangan mong hulugan ng token bago mo makuha. Hindi kagaya dito na, kagaya sa Pilipinas na anytime pwede mong hilahin, makukuha mo kung saan-saan lang nakakalat. Dito, hindi pwede. Kailangan mag-insert ka ng token. So, yun lang. Experience ko. Unforgettable experience. Bye-bye! Kung bago ka pa lang sa aking please follow and share. Thank you. Good night.